Good day, everyone. And this time, we're now down to our last lesson for the entire semester. We're going to discuss, analyze, uh, elaborate the historical context, and afterwards, we're going to conduct a content analysis, surface level content analysis of Rizal's last poem, Mi Ultimo Adios. Okay. Share my screen. Okay. Now, you have to watch this pre-recorded lecture kasi ganito yung mangyayari for your graded recitation. Una, you have to create a Google Drive folder. After you created the Google Drive folder, make sure na nakashare lang siya sa email address ko at moren.navia@lu.edu.ph. Dapat nakashare sa akin lang, accessible sa akin. Okay? Bakit? Doon nyo i-upload yung video nyo ng recitation. Now, itong tula na ito ni Rizal ay binubuo ng 14 na sakmo or 14 stanza. So for your graded recitation, you have to choose one, only one. And you have to read it in Spanish. I don't mind kung tama pagkakapronounce nyo ng wika na Kastila. Ang sa akin lang, ang point ko, kaya natin binabanggit yung original na wika is to appreciate yung original authentic nito na pagkaka-create, no? Pero I myself, I'm no expert in speaking in Spanish. So, I don't mind kung mispronounce nyo. Basta basahin natin din sa wikang Kastila. At babasahin nyo siya sa wikang English. I prefer the English translation compared to the Tagalog one kasi masyadong lengthy. Mas political yung pagkaka-frame. Wala namang problema doon. Pero kasi mas convenient lang yung English version na translation nung tula na Mi Ultimo Adios. Now, afterwards, yun napili yung isang stanza na yun na binasa nyo. You have to explain its meaning and interpretation. Now, you may use references for this, but you have to credit, you have to mention kung saan galing. Okay? So, ang dito, of course, magigridan kayo on how you deliver it well, no? Yung pagbasa, tsaka yung pag-explain, no? And how you synthesize, organize the ideas. So that's how you will be graded. Okay? Now, let's proceed to our lecture and discussion. No? Rizal's last point. Mi Ultimo Adios, or My Last Farewell, was written by Jose Rizal on December 29, 1896. It was written when he was imprisoned in the Fort Santiago in his prison cell, let's say just hours before his execution by firing squad. It was drafted amid intense political persecution of Spanish authorities. It was hidden in an alcohol lamp. Nasa lampanilya siya na maliit. Who said to be uh, given to Rizal's family, specifically to his sister, Trinidad or si Trining, no, na kung saan may nakalagay na note saying there is something inside. Now, it was written in English, no, yung note saying that there is something inside. Ang claim ng ilang historian, it was strategic kasi para hindi matuklasan ng mga Spanish authorities yung note ng nilalaman. Kasi nakatago doon sa lampanilya, no, yung liham na yun, hindi pala necessarily liham, yung mismong kopya nung huling tula na isinulat ng Jose Rizal. Okay? It was handed to his family to signify his final sacrifice of love for the Philippines.
Now, the poem consists of 14 stanzas, each with 5 lines, and was originally written in Spanish. It is notable for having been written without a title. Originally, wala talaga siyang pamagat, walang lagda, walang petsa kung kailan naisulat, suggesting the urgent and secretive conditions under which it was produced. Okay? Now, while the poem is primarily a farewell to the nation, you're gonna read it. There's this claim from Josephine Bracken herself, firmly regarded it as if it was dedicated to her by Jose Rizal. So valid din naman na it was na kinlaim ni Josephine Bracken it was for her. Kasi may nabanggit doon, may dulce extranjera, ba? May foreigner, uh, may sweet foreigner, may alegría, may amiga. So it was Josephine Bracken all along. Tama din naman. When Josephine left the Philippines in 1897, she insisted on taking the poem with her. Okay? May claim pa na ninakaw daw ni Josephine Bracken, no, yung tula, dun sa pamilya ni Rizal. Maintained that it was intended for her as Rizal's wife. By the way, the text that you're seeing here right now in this illustration that I made, that I drew personally, no, through Microsoft Paint, no, ito talaga yung actual text, no, nung first 7 stanza nung tulang Mi Ultimo Adios. This was the actual handwriting of Jose Rizal. Okay. Now, some of you might wonder, nasan yung original na manuskrito nung tula na Mi Ultimo Adios? No? Ngayon, nasa National Library pa rin siya. Pero, no, ironically, taong 1961, December 8, a few days before, hindi naman, parang commemoration na ika-isang daang taon ni Rizal. June 19 kasi yung birthday niya. Pero December 8, 1961, nanakaw yung kopya ng May Ultimo Atos, yung manuskripto. Okay? Along with the manuscripts of Noli Me Tangere and Filipo Solis. The theft, yung magnanakaw, which took place during Rizal's birth centennial, ironically, involved a ransom demand of 1.4 million pesos. Now, eventually na-recover, no, itong manuskrito ng tula na huling sinulat ni Rizal, no, by the Education Secretary Alejandro R. Roses. That was 1961. Grabe, no? Intense, no? Uh, may drama, no? Yung context nitong tulang ito, may drama, may detective, no? Kasi may mga ganyang tinutukoy sino kayo nagnakaw, no? Pero nagme-make sense siya, no? Parang hindi na common yung, parang hindi na bago, no? Yung narrative na yung mga historical artifact ay ninanakaw para siguro makakuha ng attention. I'm not saying na intentionally ninakaw ito, no? Pero alam niyo naman yung story ng Mona Lisa eh. Kaya na-hype mabuti yan eh. Kasi nanakaw yun noong 1911, 1906. I forgot. Pero after nun, naging phenomenal na yung pag-appreciate ng madla sa Mona Lisa ni Leonardo da Vinci. Anyways, yun naman na yung additional example lang. No, noong 1897, some of you might wonder, bakit saan ba galing yung Mi Ultimo Adios? Kasi di ba nga sabi, wala naman siya pamagat, walang petsa. No? Paano nag-come up na Mi Ultimo Adios yung pamagat? No? Noong 1897, si Mariano Ponce, yung kapwa ilustrado, propagandista, at kaibigan ni Jose Rizal, had the poem printed and redistributed. Nilagyan niya ng pamagat, no? Kasi inimprenta eh. No? Mi Ultimo Pensamiento or My Last Thought. Now, September 25, 1890, the following year, na-publish yun tula in the first issue of the newspaper La Independencia under the now famous title Ultimo Adios, Last Farewell. Itong La Independencia, yung newspaper eventually ni Antonio Luna bago siya maging part ng Philippine-American War.
Now, mayroong claim na Andres Bonifacio translated Jose Rizal's Mi Ultimo Adios, My Last Farewell. Pero hanggang ngayon kasi, may nuances pa if it was actually Bonifacio. Medyo may mga historiador na kina-question pa rin hanggang ngayon if it was actually Bonifacio who made the Tagalog translation of My Last Farewell or Mi Ultimo Adios into Ang Huling Pahimakas or Pahimakas. Bonifacio, as a Supremo of the Katipunan, translated the poem as claimed by others from Spanish to inspire the Filipino masses, with some historians suggesting he intentionally adjusted the wording to strengthen its revolutionary tone. Kaya mapapansin nyo, mas iba yung pagkakasalin nito sa Tagalog, mas mahaba, mas political yung pagkaka-frame, mas na-intensify yung feeling yung damdamin. Nandun pa rin yung thought, no? Pero, I don't know, iba yung naging framing when it was translated in Tagalog. Meron pa, no? The poem was used by the U.S. Representative Henry A. Cooper, who recited it before the U.S. Congress, demonstrating the nobility of the Filipino people to American colonizers. Now, this recital na ito ni Henry Cooper helped lead to the passage of the Philippine Bill of 1902 na that laid the foundation ng pagiging autonomous government natin during the American colonial period. The poem was translated and used by Indonesian soldiers. Alam nyo ba, ginamit siya ng mga Indonesian to inspire their soldier to boost their nationalist morale during their own fight for independence. And they even made it translated to their own language, itong mga Indonesian. That's how they admire Rizal's last poem. As a masterpiece of Filipino literature, it is a timeless symbol of heroism, patriotism, and the pursuit of freedom. So yun yung historical significance and literal significance ng Mi Ultimo Adios. Na yung original na manuskrito ngayon ay nasa National Library of the Philippines sa Ermita, Manila, and is kept as part of the rare document section. Meanwhile, copies, including translations, facsimile, and braille version, are displayed in an outdoor gallery and the Rizal Shrine at Fort Santiago in Intramuros. Okay. Now, let's read the poem. No? And susuriin ko lang ng konti, no? Bahagya lang, hapyaw lang, kasi pag diniscuss ko ngayon yung analysis, edi ano pang gagawin yung work, effort, no? On your end, on your part. So let's read it. Adios, Patria Dorada, Rion del Sol Querida, Perla del Mar de Oriente, Nuestro Perdido Eden. A darte voy alegre, la triste mustia vida, que fuera más brillante, más fresca, más florida. Cambiar por ti la diera por tu bien. In English, farewell, my adored land, region of the sun, caressed, pearl of the Orient Sea, our Eden lost. In the gladness I give you my life, sad and repressed. And were it more brilliant, more fresh, and at its best, I would still give it to you for your welfare at most. Now, suriin natin siya. Gumamit ng salitang patria o ilang bayan. Enamorado means tinubuan, minamahal na lupang sinilangan. Perdido Eden, Edeng maligaya, paraisong nalipol, simbolo ng dating kagandahan. Baga, bago ma-colonize. Yung pinakang rhetoric, it's more of ginamit na personification ang bayan bilang minamahal na lupang sinilangan. Perla del Oriente. Pearl of the Orient. Pero hindi si Rizal yung unang nag-coin ng term na yun, Pearl of the Orient. I think it was a Jesuit friar, no? Nung sumulat din siya ng tula tungkol sa Las Filipinas, na gumamit tong term na Pearl of the Orient. But it wasn't Rizal who pioneered that term. Social context, makikita rito ang impluensya ng idealismo ni Rizal tulad ng Noli and Alfili,
kung saan ang lupang sinilangan ay inilarawan na perlas o paraiso sa silangan. Ginamit ni Rizal ang lengguaheng Kastila para maabot ng mga ilustrado, ngunit sa bersyong Tagalog ay mas direktang nadama ang damdamin ng asa. Now, may magkakaiba't ibang interpretasyon, no, para dito sa stanza na ito. Ang silang kritiko, pagbibigay diin sa salitang at Diyos ay hindi pagdadalamhati, kundi isang matibay na pagpapaalam na puno ng pag-asa at dangal para sa bayan. Ang pagkilala sa Pilipinas bilang perlas ay pinaniniwalaang nagpapahiwatig ng kayamanang moral at espiritual ng bansa na kahit sa pagdisa ni Rizal ay hindi maikakaila. I think there's no need for me to further elaborate on that, no? Malinaw yung pagkakasummarize natin na interpretation natin for stanza number 1. Now, let's read stanza number 2. Wait, for stanza number 2. Yan. En campos de batalla, o nga, en campos de batalla, luchando con delirio, motos están sus vidas sin dudas, sin pesar. El sitio nada importa, ciprés, laurel o lirio, cadalso o campo abierto, combate o, combate o cruel martirio, lo mismo es silo, piden la patria el lugar. The fields of the battle and the fury of fire, others give you their lives without pain or hesitancy. The place does not matter. Cypress, laurel, lily white, scaffold, open field, conflict, or martyrdom site. It is the same if asked by whom and country. E dito, yan, gumamit ng cypress, laurel, lirio. Yung cypress or cypress, puno siya. Hindi ko nagkamali, simbolismo siya ng pagtransisyon ng life to death or death to immortality. Ganun. Yung laurel naman, 'di ba? Alam niyo naman yung suot ng mga makata, 'di ba? It symbolizes victory or tagumpay. Sabay na humahamon sa mambabasa na ang paraan ng kamatayan, punyal, dugong ipaalay ay hindi mahalaga kundi para sa bayan. Itinaguyod nito ang diwa ng pakikidigma at handang pag-alay ng buhay. Pinagugnay nito sa Enolia Telfili kung saan binibigyang halaga rin ang kagitingan ng sundalo at parusang nagliligtas ng bayan. Merong statement from Xiao Chua, no, historian siya, kung saan he emphasized na itong stanza na ito, no, ay pinapakita ni Rizal ang pakikiisa sa mandirigmang Katipunero. Ang kanyang personal na paghihirap ay kinabit sa malawak na digmaan para sa kalayaan. Now, let's read. Yo muero cuando yo que el cielo se colora y al fin anuncia el día tras lo brego si grana necesitas, si grana necesitas para teñir tu aurora. Vete la sangre, vierte la sangre mía, derramala en buen hora y dorela un reflejo, es una naciente luz. Ganda nito sa English. I die as I see tints on the sky, begging to show. And at last announce the day after a gloomy night. If you need a hue to dye your matutinal glow, pour my blood, and the right moment spread it and gild it with the reflection of your nascent light. Ang galing ni Rizal gumamit ng ano no, ng metaphor. Ah, triste, mustial, lantan at aba, kalugmukan at pagkasiphayo. Ngunit hinaharap ng may kagalakan ng pag-alay. So yung imagery na ginamit, ang buhay dito ay tinuring na handog at
at alay na parang regalong ibinigay sa bayan. Kung mas maliwanag pa ang kanyang kapalaran, mas matipuno o marikit pa, iaalay pa rin ito ni Rizal sa bayan. Ang context nito, makita dito yung diwa ng katipunan na nagigikit sa mga Pilipino na ialay ang sarili para sa bayan. If we're gonna contextualize it with what the katipunan did, no? Pero kasi ganito rin naman yung ginawa ni Rizal. Katulad ng nasa prosang sa mga gunitan ng kasaysayan, ang pagbuhay para sa kalayaan or ang mabuhay para sa kalayaan is sinasalamin sa sakripisyo ng bayaning katulad ni Rizal at ang nakaraang henerasyon. Okay, let's read the next stanza. Okay, ito rin pala siya, no, yung ah Dia Trasponiente Veloz, pagsikat ng, o nga, Dia Trasponiente Veloz, pagsikat ng araw, pagkatapos ng mabilis na paglubog ng gabi. Magkagapay na imahe ng dilim at liwanag, grana, kulay pula, simbolo ng dugo at buhay. Pagsikat ng araw ay simbolo ng bagong pag-asa. Alam na natin yan, overrated and common yan ang symbolism na ginagamit. At muling pagsilang or rebirth ng bansa matapos ang panahong madilim na pangapi. Ang pagsalansa ng dugo sa pagsilang ng araw ay nagpapakita ng sakripisyong nagbubunga ng kalayaan. Klaro na yan, no? Parang common na siya na ginagamit na poetic, even in the scripture, ginagamit din naman yan. Ayon sa pagsuri dito, ang bukang liwayway ay sumisimbolo sa pag-asa. Ang dugo naman ay binhi ng kalayaan. Ba't siya dugo? Revolution, himagsikan. Ang ganitong imahen ng bukang liwayway at dugo ay makita sa kulturang Kristyano, pagsilang mula sa kamatayan at sa romantisismo. Yan. So, may theological ano pa rin siya, context. Katulad rin ito sa talinghaga ng liwayway na sumisibol. Sa iba pang akda ni Rizal na naglalarawan ng pag-asa sa kabila ng opresyon. Mis sueños cuando apenas muchacho adolescente. Mis sueños cuando joven, ya lleno de vigor. Ferón el veto un día, joya del mar de oriente. Tecos los negros ojos, alta la tersa frente. Sin ceño, sin arrugas, sin manchas de rubor. I think may familiar sa inyo din sa alta la tersa frente. If you're still recall our lesson about La Juventud Filipina, yung unang linya nun, alsa sutal sa frente, Juventud Filipina. May line din na nabanggit dito si Rizal na alta tater sa frente. My dreams when scarcely a lad adolescent. My dreams when already a youth, full of vigor to attain. Were to see you, gem of the sea of the Orient. Your dark eyes, your dark eyes dry, smooth brow, held to a high plane. Diba? Itaas mo ang iyong noong aliwalas, diba? Kabataang Pilipino. Diba yung asa sa Frente Juventud Filipina? Ito rin, ginamit niya rin yung taas noo, taas kilay. Smooth brow held to a high plane. Alta later sa frente. Without frown, sin senyo, sin arugas without wrinkles, sin manchas de rubor, and of shame without stain. Next, dito, parang nagbalik tanaw si Rizal sa kanyang mga pangarap mula pagkabata. Nakita ang ugnayan ng persona ni Rizal sa kanyang bayan mula sa pagkabata hanggang sa paghahandog ng buhay. Bata pang isip, kabataang isip, hiyas ng silangan, Philippines Pearl Foreign, mapait na luha, pagkibakat, paghihirap na wala sa kanyang pangarap. Pinakita ang ilang tagapagsuri na itinuturing ni Rizal ng Pilipinas ang kanyang sinta at pinakaingat niyang ina na gawing marilag anoon itong magning tumutukoy sa karangalan at dangal ng bansa. Kung paano ginamit niya rin itong simbolismo dun sa kanyang tulang ala Juventud Filipina. Ito ay sumasalamin sa idealismong pangkabataan ni Rizal na nakita rin sa iba niyang mga tula noong nasa panahon ng Espanya at nasa Ateneo pa siya. Okay? Let's read further. En sueño de mi vida, mi ardiente vivo anhelo. Salud. Te quita el alma que brotó.
Salud, te grita el alma que pronto va a partir. Salud, a que es hermoso caer por darte pueblo, morir por darte vida, morir bajo tu cielo, y en tu encantada tierra la eternidad dormir. My life's fancy, my ardent, passionate design. Hail, salute, cries out the soul to you, that will soon part from thee. Hail, how sweet 'tis to fall that fullness you may acquire, to die, to give you life, beneath your skies to expire, and in your mystic land to sleep through eternity. Galing ni Rizal gumamit ng metaphor na ina-associate niya yung pagiging romantic, 'di ba? Kasi iniugnay niya yung bayan, pag-ibig sa bayan, no, sa romanticismo, no, na pamamaraan ng pagsulat. Ah, kagaya nun, querida, yung tuloy nga sa babae, sa inang bayan, ni idolatria, ma-idolatry. Anyways, so yan. To die to give you life beneath your skies, to expire. True enough, 7 a.m. when he was executed, December 30, 1896, no? It's as if siya ay huminlay sa ilalim ng kalangitan ng kanyang bayang sinilangan. Diba? Paka-romantic nun. Taliwa siya dun sa naging kapalaran ng karakter niya sa nobela na si Elias na namatay na hindi nakita ang bukang liwayway. Siya hindi. Nakita niya yung liwanag ng araw na yun sa araw ng kanyang kamatayan. Imahin at tema ang salute. Salute ay simbolo ng selebrasyon ng pag-aalay. Dito nangungusap ang kaluluwa ni Rizal, nagsasabi na marilag at malaya siyang mamamatay kung ito'y magdudulot ng buhay sa bayan. Ganda nun, ba? True enough, alam naman natin yung naging impact ng death ni Rizal. It further intensified, no, the situation of the 1896 revolution. Naging mapanganib pa nga ang kamatayan ni Rizal. Tulay sa ibang gawain ng ganitong ideya ay makikita rin sa talhaga ni Papangtula ni Rizal, gaya ng pag-aali ng buhay para sa bayan. Sa kanyang tulang isinulat na Mi Florentino, Florentino Flower. Yan. Let's further read the poem. Si sobre mi sepulcro, vieres brotar un día, entre la espesa hierba serpilia, humilde flor. Acércala a tus labios y besa al alma mía, y siente yo en mi frente bajo la tumba fría. De tu, ton, de tu ternura el soplo, de tu jaldito el calor. If over my tomb, someday, you would see below a simple, humble flower amidst thick grasses, bring it up to your lips and kiss my soul. Medyo creepy yun ah. And under the cold thumb, I may feel on my brow, warmth of your breath, effect of your tenderness. Ano to, parang imagery lang yung ginamit ni Rizal to remind us na huwag niyo akong kalimutan. Parang ganun. Di ba na kung may sumibol na bulaklak sa aking buntod, alalahanin niyo ako. Ang isang tao kasi, di ba, isang mortal na tao, no? May mga hindi takot sa kamatayan. Pero kasi underneath that courage, no? May nagtatagong takot na baka makalimutan na siya. Di ba? Madaling hindi matakot sa kamatayan kung iisipin. Pero mahirap hindi matakot na makalimutan ka. I think lahat ng nag-near death experience, isa sa mga fear nila ay hindi mamatay, kundi yung makalimutan sila pagkamatay nila. You might find it ironic kasi 'di ba? Rizal even wrote a letter to his family na walang commemoration ng kanyang pagsilang, walang commemoration anibersaryo ng kanyang kamatayan. Pero here's Rizal's last poem. One of the stanzas saying, natatakot siyang makalimutan siya or ayaw niyang makalimutan siya.
or nire-remind niya yung audience na huwag akong kalimutan. Ang bulaklak ay karaniwang sumisimbolo sa pagpaparangal sa yumaong bayani, kagandahan at muling pagsilang. Ah, let's deconstruct mo yung paggamit yan ng term na kaluluwa. Pagsasabing makaramdam ako ng init ng iyong paghingang dalisay, ay nagpapahiwatig na kahit nasa kamatayan, patuloy niyang maramdaman ang pagmamahal ng bayan sa anyo ng banayad ng bulaklak. Again, simbolismo yung bulaklak, may pagpaparangal sa kanya, pag-alala sa kanya, pagdakila sa kanya. Paghahambing sa mga kontribusyon, maraming interpretasyon ang nagsasabing tinatalakay dito ni Rizal ang kanyang sariling mitolohiya o touchmark sa bayan, gaya ng paghahanda ng alaala katulad ng bulaklak, kaya't nagtataas ito ng ilang teorya sa pampanitikang kahulugan ng bulaklak sa lipunan. Okay, let's read. La luna verme con luz, tranquila y suave. Deca, que al alba en su esplendor fugaz. Deca, gemir al viento con sumo murmullo grave, y si desciende y posa sobre mi cruz un ave. Deca, que el ave entone su cantico de paz. Let the moon with soft gentle light me describe. Let the dawn send forth its fleeting, brilliant light. In murmurs grave, allow the wind to sigh. And should the bird descend on my cross and alight, let the bird intone a song of peace over my side. Mga imahen, buwan, panibagong pahinga. Pagalingaw ng hangin, awit ng kalikasan, ibong may kanta. Ang galing ni Rizal sa imagery, sa personification, sa metaphor. Ito makikita ko prolific si Rizal. Namatay siyang, sa huling sandali, nagsulat pa rin siya. Simbolo ng katahimikan at pagpapala. Ang banal na karanasan na kamatayan, tinatanaw na may payapang pagtanda. Ito ay kaibahan sa madugong imahe sa naunang mga sakno, ngunit nagsisilbing pagpapanatili ng pag-asa at pag-ibig kahit sa pagtatapos ng buhay. Sabi ng historiador na si Leon Maria Guerrero, dalawang Rizal ang nangungusap sa tulang ito, okay, sa entirety of this poem. Isang Rizal na namamaalam sa kanyang inang bayan at isang Rizal na namamaalam bilang kaibigan, mamaalam bilang anak, namamaalam bilang umiibig. Diba? Ang ganda nun. Diba? Ito ay kaibahan sa madugong imahen sa naunang mga saknong, ngunit nagsisilbing pagpapanatili ng pag-asa at pag-ibig kahit sa pagtatapos ng buhay. Deja que el sol ardiendo, las lluvias evapore, y al cielo tornen puras con mi clamor en pos. Deja que un ser amigo mi fin temprano llore. Y en las serenas tardes cuando por mi alguien ore, ora también, oh patria, por mi descanso a Dios. Por mi descanso a Dios. With the burning sun, the raindrops vaporize, and with my clamor behind return, pure to the sky, let a friend shed tears over my early demise. And on quiet afternoons, when one prays for me on high, pray to, O my motherland, that in God may rest I. Sa ikasyam na saknong ay binigyang laya ni Rizal ang inaasam-asam na kalooban. Nahayaang tuluyang magpatahimik ang ulan sa pagpukpok ng araw na parang nisasawalang bahalang pighati sa piling ng liwanag. Hiniling niya na rin na hayaang umiyak ng taimtim ang isang nagmamahal kapag kung siya'y dumaan sa pag-ibig na walang kapantay. Sa wakas, hiniling niyang manalangin ang bayan para sa kanyang kaluluwa. Ang tema ay pag-asa at pananampalataya. Pinapakita niya na kahit siya'y mawala na, hangad pa rin niya ang pagkalinga at panalangin ng mga Pilipino upang matanggap niya ang ganap na pahinga. Okay. Ora por todos cuantos murieron. Ora por todos cuantos murieron sin ventura, por cuantos padecieron tormentos sin igual, por nuestras pobres madres que gimen su amargura, por huérfanos y viudas, por presos en tortura. Y ora por ti que veas tu redención final. Pray thee for all the hapless who have died
for those who have unequal torments have undergone, for poor mothers, who in bitterness have cried, for orphans, widows, and captives, to tortures were shy, and pray too that you may see your own redemption. Panangusap si Rizal sa mga naging biktima. Tinutugma nito ang paniniwala ni Rizal na ang katarungan sa lipunan ay susi sa pambansang paglaya. Sa Noli, nanawagan siya para sa mga ina, babae at lugmok sa lipunan. Sa tulang ito, ganun din. Ang pagbanggit sa sawing palad ay nagpapakita ng malawak na malasakit, gaya ng mga katipunerong nag-alay ng buhay at mga ina nating tumahanat, no, sa pasakit ng kolonyal na pang-api. Ganda nun. Ba? Por huérfanos y viudas, por presos en tortura, y ahora por ti que veas tu tensión penal. Y cuando en noche oscura se envuelva el cementerio, y solo muertos queden velando allí. No turbes su reposo, no turbes el misterio, tal vez acodes, oigas citas o salterio. Soy yo, querida patria, yo que te canto a ti. And when the dark night wraps the cemetery, and only the dead to vigil there are left alone, don't disturb their repose. Don't disturb the mystery. If you hear the sounds of cithern or psaltery, it is I, dear country, who has song to you in parang to, hinaharana ka. Ang aking multo, hinaharana ka aking bayan. Medyo creepy yun pero romantic at the same time, haunting. No? Ikalabing isang saknong pinag-uutos si Rizal ang pananatilihin ang katahimikan ng mga yumao sa gabi. Huwag gambalain ang kanilang pahingahan, ngunit ipinahiwatig niya na sa katahimikan ay posibleng marinig ang makamandag niyang awit. Ako nga ikaw ring inaawitan. Pinapakita ng saktong na ito ang ideya na kahit siya nasa mundo ng mga kaluluwa, patuloy siyang aawit ng pagmamahal para sa bayan. Ang tono ay mistiko at mapanata, haunting. Sabihin, describe it that way, no, in one word. Na para bang isang lihim na awit ang naglalakbay sa hangin sa ilalim ng dilim ng gabi. Y cuando ya mi tumba de todos olvidada, no tenga cruz ni pierda que marquen su lugar. Teca, que ala, teca, que la hará el hombre, la esperanza con la saga. Y mis cenica, ante, que vuelven a la nada, que polvo de tu alfombra que vayan a fuga. And when my grave by all is no more remembered, with neither cross nor stone to mark its place, let it be plowed by man. With a spade let it be scattered, and my ashes here to nothingness are restored. Let them turn to dust to cover earthly space. Paging isa sa bayan sa pamamagitan ng abo ay papayawatan sa kabila ng kamatayan, siya ay patuloy nasa paligid ng Pilipinas. Isang motif na matatagpuan din sa buhay ni Rizal tulad ng diwa ng pagkiraman niya sa mga naulit at hirapan. I guess there's no need for me to further elaborate on that, no? Kasi ayokong ihain, idulot na sa inyo, spoon-fed kayo kasi yung read recitation niya nga, you have to read a stanza in Spanish and in English, then you have to explain and elaborate it. Sa language na comfortable kayo, Taglish, Tagalog, or in English, naman problema. Let's further repeat the poem. Entonces natin, porta, may pongas en olvido. Tu atmosfera, despacio, tus veles cruzare. Vibrante y limpia, notacer para otoido, aroma de colores, rumor canto, aroma, luz, colores, rumor, canto, gemido. Constante, repitiendo la esencia de mi fe. That it doesn't matter that you should forget me. Your atmosphere, your skies, your veils, as vibrant and clear note to your ears I shall be. Aroma, light, use, murmur, song, mooning steep, constantly repeating the essence
of the faith I keep. Immortalidad. Ipinakita dito na bagaman siya ay nakalimutan na patuloy na pag-ikot ng mundo, ay magpaparinig sa tinig ni Rizal na patuloy na umaawit para sa kalayaan. Tulad ng bituin, simoy at liwanag na hudyat ng pag-asa. Mi patria idolatrada, dolor de mi dolore. Querida Filipinas, hoy el postrer adiós. Ahí te doy todo, mi padres mis amores. Voy donde no hay clavos, verdugos ni opresores. Donde la fe no, donde el querida, Dios, my idolized country, for whom I most gravely pine. Dear Philippines, to my last goodbye, oh hearken, there I leave all, my parents, loves of mine. I'll go where there are no slaves, tyrants, or hangmen, where fate does not kill, and where God alone does reign. For parang sa huling pagkakataon, no? Political pa rin to na statement ni Rizal eh. Outright. Pupunta ako sa lugar na wala ng pang-aalipin. Walang tiranya, walang berdugo, walang oppressor. Kung saan ang pananampalataya hindi pumapatay. Kung saan Diyos mismo ang nagkakaroon. So, ni Sapnong ay buong tapang at pag-ibig na nagpaalam si Rizal sa lahat ng mahal. Tinawag niyang idolotradong inang bayan ang Pilipinas at ibinabalik sa kanya ang lahat ng iniwan niyang mahal. Na maalam siya sa kanyang magulang, kapatid, kaibigan, kahit sa kanyang asawa si Joseph. Na nabanggit sa matalingang liwag at kaulayaw. Nasagisag kay Josephine Bracken. Tinitiyak niyang ang kanyang pag-alis sa mundong puno ng luha at pagkibaka ay tunay na huling pahinga. Humihiling siyang nasa lugar na kung saan wala ng alipin, isang malayong paraiso kung saan ang naghahari ay Diyos na dakila. Adios, padres y hermanos, trozos del alma mía, amigos de la infancia en el perdido hogar. Dad gracias, que descanso, el fatigo día. Adiós, dulce extranjera, mi amiga, mi alegría. Adiós, querido Ceres, morir et descansar. Farewell, parents, brothers, beloved by me. And adios, padres y hermanos, trozos del alma mía, beloved by me. Friends of my childhood, amigos de la infancia, en el partido hogar, in the home distress. Give thanks that now I rest from wearing someday. At el gracias de que descando del fatigoso día. Ito yon si Josephine Bracken. No? Adios, adios, dulce extranjera. Farewell, sweet stranger, sweet foreigner. Mi amiga, my friend. Mi alegría, who brightened my way. Farewell to all I love. Adios, queridos. Seres morir et descansar. To die is to rest. Okay. And there's no need for me to further elaborate on this. Kasi it's for you to interpret it. No? Now, for your graded recitation, as I mentioned earlier, you have to choose one stanza. You will read it in Spanish. The other one, you will read it in English. Then you will interpret it. Sa lengguwahe na madali sa inyo at convenient. Sa wika na conversational or kayo kung ano approach, basta organisado yung pagkakalapat ng mga ideya ng interpretation at explanation ninyo. Okay? Another reminder, no? For your examination, basically, same lang din siya ng diagnostic exam nyo. No? And, dadagdagan ko lang no, ng mga topics na discuss natin for midterm. By the end of this week, i-upload ko na rin tong lahat ng pre-recorded lecture tsaka copy ng slides. So, antabay na lang kayo.